Bago tayo magumpisa sa ating istorya, nais ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan habang nakikinig o nagbabasa ngayon. I-comment nyo naman kung taga-saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo habang sinusubaybayan ang kwentong ito. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo, nagtatagpo pa rin tayo sa iisang kwento. Isang kwentong puno ng hirap, tukso, pagsubok, at mga desisyon kayang bumago ng buong buhay. Kaya halina at samahan ninyo ako sa simula ng masalimuot ngunit makapangyarihang istoryang ito. Sa pinakadulong bahagi ng bayan ng San Gerardo, sa paanan ng bundok at ilang kilometro mula sa sementadong kalsada, naroon ang isang maliit at halos kinakalawang ng kubo na yari sa pinagtagpi-tagping yero, kawayan at lumang tabla. Doon nakatira si Salve kasama ang kanyang mga magulang na sina Delfin at Sabela. Sa unang tingin, parang ordinaryong mahihap na pamilya lamang sila sa baryong hindi pinapansin ng mga may kapangyarihan. Ngunit sa loob ng munting tahanang iyon, naroon ang isang buhay na punong-puno ng sakripisyo, katahimikan at mga pangarap na matagal nang natabunan ng hirap. Si Salve ay 24 na taong gulang noon. Maganda siya sa paraang hindi agad mapapansin ng mga sosyal sa siyudad, ngunit kapansin-pansin kapag tumitig ka ng mabuti. May malalalim siyang mata, matangos ang ilong, at kutis na kayumangging pinanday ng araw sa bukid at sa ilog. Ngunit higit sa kanyang mukha, ang pinakamatingkad sa kanya ay ang pagod. Pagod na hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Bata pa lang siya ay siya na ang naging sandigan ng kanyang pamilya. Ang ama niyang si Delfin ay dating masipag na mga kahoy at minsan ding nagtrabaho bilang kargador sa palengke sa bayan. Ngulit nang siya'y tamaan ng malubhang rayuma at sakit sa baga dahil sa ilang dekadang pagtatrabaho sa lamig at ulan, halos hindi na siya makatayo ng matagal. Ang ina naman niyang si Sabela ay kilala noon sa baryo bilang magaling manggamot gamit ang ugat, dahon at mga halamang gubat. Marami ang lumalapit sa kanya para magpalunas ng lagnat, sugat at pamamaga. Ngunit nang tumuntong siya sa katandaan, humina rin ang tuhod niya at lumabo ang paningin. Kaya si Salve, kahit hindi pa handa sa bigat ng buhay, ang siyang naging kamay at paa nilang dalawa. "Salve, anak," mahinang tawag ni Sabela isang umaga habang nakahawak sa dingding ng kubo. "Baka pwede mong silipin mamaya yung tanim na kamote sa likod. Baka pinasok na naman ng baboy ramo." "Opo, Nay. Pagkatapos ko lang po mag-igib sa poso," sagot ni Salve habang itinatali ang lumang timba sa bisig niya. "Nak, huwag mo nang pagsabay-sabayin ang gawain mo," ubo ni Delfin mula sa banig. "Mamaya na lang yung panggatong. Mauuna na naman ang hilo mo niyan." "Kapag pinabayaan ko naman ang panggatong, saan tayo kukuha ng pangluto?" sagot ni Salve, pilit na pinipigilan ang inis sa tinig. Hindi naman pwedeng puro bukas na lang. Hindi na sumagot si Delfin. Sanay na siya sa paghagod ng pagod sa boses ng kanyang anak. Hindi na rin lingid sa kanya na sa bawat araw na lumilipas, may nadaragdam na pait sa puso ni Salve. Sa baryo, kilala ang pamilya nila bilang mga taong marangal pero kapuspalad. Kapag may bagyo, sila ang unang pinapasukan ng tubig. Kapag tagtuyot, ang mga tanim nila ang unang nalalanta. Kapag may sakit, sila ang huling nakakabili ng gamot. Ang tanging nagpapalambot sa araw-araw na paghihirap nila ay ang tulong ng ilang mabubuting kapitbahay. Isa na rito si Aling Benita, ang madaldal pero mapagkalingang tindera sa sari-sari store. "Salve!" sigaw nito isang hapon habang naglalakad ang dalaga pauwi na may pasan na panggatong. "Eto, may tira akong sardinas. Buksan mo na mamaya, hindi ko nasisingilin." "Sus, Aling Benita, nakakahiya na po. Dami ko na pong utang sa inyo." "Aba, mas nakakahiya kung magugutom kayo. Saka bayaran mo na lang kapag yumaman ka na." Biro nito. Napangiti si Salve pero sa loob-loob niya ay tumimo ang salitang iyon. Kapag yumaman ka na, parang napakasarap pakinggan.
parang himig ng isang mundong hindi niya pa nararanasan. Sa kabilang dulo naman ng baryo nakatira si Teban, isang tahimik ngunit masipag na binatang karpintero. Bata pa lang ay magkakilala na sila ni Salve. Kung tutusin, si Teban ang isa sa iilang tao sa baryo na laging handang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Kapag may tumulong sa bubong nila, si Teban iyon. Kapag may binubuhat na sako ng bigas si Salve mula sa palengke, si Teban ang kusang umaalalay. "Hayaan mo na ako rito," sabi ni Teban minsang nadatnan si Salve na pilit inaangat ang isang sako ng darak. "Baka mapigtal pa ang bayang mo." "Kaya ko naman," matigas na sagot ni Salve. "Kaya mo nga, lahat na nga yata kaya mo eh," nakangiting sabi ng binata. Pero hindi ibig sabihin nun, dapat ikaw na lang palagi. Sandaling natahimik si Salve. Noon pa man ay may kakaibang lambot sa paraan ng pagsasalita ni Teban sa kanya. Ngulit sa mga panahong iyon, hindi na niya kayang pansinin ang damdaming nakatago roon. Ang iniisip niya ay kung paano makalalabas sa buhay na paulit-ulit, mabigat at tila walang patutunguhan. Minsan, habang nakaupo siya sa tabi ng ilog at naglilinis ng mga gulay na balak niyang ibenta sa palengke, natanong siya ni Ka-iking, isang matandang kapitbahay na madalas manghuli ng isda sa sapa. "Salve, bakit parang ang bigat-bigat ng noo mo lagi?" tanong ng matanda. "Napapagod lang siguro, Ka-iking." "Huwag ka masyadong mapatalo sa pagod. Ang tao, kapag laging nakatingin sa wala niya, nakakalimutan ang mayroon siya." Hindi sumagot si Salve dahil ang totoo, sawa na siyang sabihan ng ganon. Sawa na siyang sabihing maging kontento. Sawa na siyang sabihing may awa ang Diyos habang nakikita niyang ang iba'y pa-party-party lamang samantalang sila'y halos kapusin sa bigas bawat linggo. Unti-unti nang may tumitigas sa puso niya. At dumating ang araw na lalong nagpasiklab sa matagal nang nagliliyab na pagnanais niyang makatakas. May dumating na mga mamahaling sasakyan sa baryo. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga batay nagtakbuhan sa gilid ng kalsada. Ang mga tsismosa'y nagsilip sa bintana. Maging si Aling Binita ay napalabas ng tindahan para lamang makita kung sino ang mga dayuhang iyon. Mula sa itim na SUV ay bumaba ang isang lalaking nasa 50 anyos, matangkad, mapurma at kitang-kita sa bawat kilos ang kumpiyansa ng isang taong sanay utusan ang paligid. Siya si Leandro Valguer, isang kilalang negosyante sa rehilon na nagmamay-ari ng mga resort, transport services at ilang lupain sa kalapit-bayan. Kasama niya ang sekretarya niyang si Myrna Celdran, isang babaeng maputi, matalim tumingin at parang laging may sinusukat sa bawat taong masilayan. At ang driver nilang si Gorio. "Sir, dito po ba talaga?" tanong ni Myrna habang pinapahiran ng panyo ang sapatos niya na nadikitan ng alikabok. "Relax, Myrna," nakangising sagot ni Leandro. "Minsan lang tayo mapadpad sa ganitang lugar. Baka may makuha tayong magandang property rito." Mabilis kumalat sa baryo ang balita na may mga mayayamang negosyante na mag-iikot sa paligid para sa posibleng pagbili ng lupa at pagde-develop ng isang nature retreat. Halos lahat ay sumubok magpakilala. Ngunit sa dami ng mga taong nagkagulo, isa ang agad napansin ni Leandro, si Salve. Nung mga sandaling iyon, galing si Salve sa ilog, may bitbit na palanggana ng nilabhang damit at nakapusod ang buhok. Payak ang suot niyang kupas na bestida, ngunit kakaiba ang tindig niya. Hindi siya nakikisiksikan sa mga kapitbahay, nasa gilid lamang siya. Seryoso ang mukha, parang walang interes sa pagdating ng mga mayayaman. "Who's that girl?" Mahina ngulit malinaw na tanong ni Leandro kay Myrna. "Isa lang siguro sa mga taga rito," malamig na sagot ni Myrna. Hinding isa lang ang ganyang mukha. Napansin iyon ni Ka-iking at agad siyang lumapit kay Salve. "Oh, Salve, nakatingin sa iyo yang mayamang yan. Ano naman po?" Sagot niya. Ngunit napahinto siya nang muling magtagpo ang tingin nila ng lalaki. May kakaiba sa paraan ng pagtitig ni Leandro. Hindi iyon simpleng paghanga. Parang mabilis nitong nakita ang kahinaan niya, ang gutom niya sa mas magandang buhay, ang pananabik niyang makalabas sa putik ng baryo,
ang pagod na kinikimkim niya sa likod ng kanyang matigas na mukha. Kinahapunan, habang namimitas si Salve ng talbos sa likod bahay, dumating si Goryo dala ang isang paper bag. "Miss Salve," tanong nito. "Ako nga. Bakit?" Pinapabigay po ni Sir Leandro. Iniabot nito ang supot. Pagbukas niya, naroon ang ilang delata, mamahaling gatas, tinapay, at isang maliit na kahon ng gamot para sa rayuma at ubo. Nanlaki ang mata ni Isabela nang makita iyon. "Anak, saan mo nakuha ang mga ito?" "Pinabigay po ng isang bisita sa baryo." "Bakit naman siya magbibigay?" Nag-aalalang tanong ni Delpin. Ilang sandali bago sumagot si Salve. "Hindi ko rin po alam." Ngunit alam niya, at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa dibdib niya. Hindi iyon simpleng tuwa, hindi rin pasasalamat, kundi isang mapanganib na uri ng pag-asa, ang pag-asang baka ito na ang simula ng pag-angat niya. Kinagabihan, habang kumakain sila ng mas masarap na hapunan kaysa karaniwan, muling nagsalita si Sabena. "Salve, anak, mag-ingat ka sa mga biyayang biglang dumarating. Minsan, may kapalit ang mga bagay na sobrang ganda para maging totoo." Napabuntong hininga si Salve. "Nay, minsan po naman huwag niyo agad isipin na masama ang lahat. Paano kung may mabuti lang talagang tao?" Umubo si Delpin bago nagsalita. "Anak, hindi kami laban sa mabuti. Natatakot lang kami sa mga taong may kaya. Madalas ang tingin nila sa mahirap, madaling hawakan." Napatingin si Salve sa malamlam na ilaw ng gasera. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang mga salitang iyon. Madaling hawakan. Ngunit may isa pang mas malakas na boses sa loob niya. Kung hahawakan man siya ng tadhana, baka ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Sa labas ng kubo, maririnig ang huni ng kuligrig at ang malamig na ihip ng hangin mula sa bundok. Tahimik ang gabi, ngunit sa loob ng dibdib ni Salve, may isang bagong kaguluhang nagsisimulang tumubo. Hindi pa niya alam kung ito ba'y biyaya o bitag. Hindi pa niya alam na ang simpleng paper bag na dumating sa kanilang bahay ang magiging unang hakbang sa landas na unti-unting maglalayo sa kanya sa mga taong minsang buong-buo niyang ipinangakong hindi niya iiwan. At sa gabing iyon, habang payapang nakatutulog sina Delpin at Sabela sa pag-aakalang ordinaryong tulong lamang ang dumating sa kanilang bahay, si Salve ay gising na gising. Nakaupo sa may pinto, nakatingin sa dilim, at sa unang pagkakataon ay lihim na bumubulong sa sarili. Paano kung ito na nga ang buhay na matagal ko nang hinihintay? Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, nais ko munang batiin kayong muli. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon. I-comment ninyo kung anong lugar ang pinanggagalingan nyo at anong oras na habang sinusubaybayan ninyo ang kwentong ito. Mas masarap damhin ang isang kwento kapag alam mong may mga kasama kang nakikiramay, nakikilig, naiinis at napapaisip habang ito'y unti-unting lumalalim. Kaya samahan niyo ako sa pagpapatuloy ng masalimuot na buhay ni Salve. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nawala sa isip ni Salve ang paper bag na iniwan ni Goryo at ang mga salitang binitiwan ng kanyang ina at ama. Habang nakahiga siya sa sawaling sahig ng kanilang kubo, naririnig niya ang mahina ngunit mabigat na paghinga ni Delpin, ang paos na pag-ubo nito tuwing hating gabi at ang marahang pagdaing ni Isabela sa tuhid nitong muling sumumpong ng sakit. Iyon ang mga tunog na kinalakihan niya. Iyon din ang mga tunog na unti-unting naging tanikala sa isip niya. Ngunit sa umagang sumunod, iba ang naramdaman niya. Parang may pinto na bahagyang bumukas sa buhay niya at sa unang pagkakataon, natukso siyang silipin kung ano ang nasa kabilang panig. Nagising siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi pa sumisilip ang araw sa pagitan ng mga puno, ngunit bumangon siya para maglaga ng kamote, mag-igib ng tubig,
at magsaing ng konting bigas na pinagkakasya na naman nila para sa isang araw. Habang nakayuko siya sa kalan, napansin niyang nakatingin siya sa kanya ng ang ina. "Hindi ka mapakali, anak," sabi ni Isabela habang dahan-dahang umuupo sa bangkito. "Parang may gustong lumabas sa dibdib mo." "Wala po, Nay. Marami lang iisipin." "Mabuti kung iisip lang," mahinang sagot ng matanda. "Baka kasi kung anong tukso na ang kumakatok sa puso mo." Napahigpit ang hawak ni Salve sa sandok. "Bakit po ba ganun agad ang iniisip ninyo? Hindi ba pwedeng may magandang mangyari naman sa atin?" "Totoo yan," sabi naman ni Delphin mula sa banig, kahit hirap bumangon. "Pero ang magandang bagay, anak, hindi kailanman nagsisimula sa pagtatago." Huminga ng malalim si Salve. Hindi na siya nakipagtalo, pero ramdam niya ang pag-init ng kanyang tenga. Hindi niya alam kung bakit tila may galit na agad siyang nararamdaman sa tuwing pinagdududahan ng mga magulang niya ang anumang mabuting dumarating. Sa isip niya, baka ito na nga ang problema sa buhay nila. Masyado silang takot umasenso. Nang sumapit ang tanghali, nagtungo si Salve sa baryo para magbenta ng mga talbos, saging na saba at ilang halamang gamot na ipinasuyo ni Isabela. Pagdating niya sa tapat ng tindahan ni Aling Benita, agad siyang tinawag nito. "Salve! Hoy, Salve!" sabi ng ale habang kumakaway. "Hinahanap ka ng mga bisita kahapon." Napahinto siya. "Ako po?" "Oo, yung mayayamang dumating. Nagtanong kung saan ka raw makikita." Parang may kumabog sa dibdib niya. Pilit niyang itinago iyon. Bakit naman nila ako hahanapin? Malay ko ba, usisa ni Aling Benita sabay lapit sa kanya. "Pero si Mer na ba yun? Yung maputing babae? Aba, parang antaray. Tinignan ako mula ulo hanggang paa na para bang may dumi akong dala. Pero yung matandang lalaki, si Leandro raw, ay mukhang interesado talaga sa'yo." Hindi agad nakasagot si Salve. Mula sa likod ng tindahan, biglang lumitaw si Teban na may pasan na piraso ng tabla. "Narinig ko rin yan," sabi ng binata, ibinaba ang kahoy sa gilid. "Mag-iingat ka." Napatingin sa kanya si Salve. Bakit pa lahat na lang kayo ang bilis magsabi ng mag-iingat? Kasi may mga bagay na hindi kailangang sunugin ang daliri mo bago mo malaman na delikado. Diretso nitong sagot. "Hindi ko namang hiningi ang opinyon mo." Malamig na tugon ni Salve. Sandaling natahimik si Teban. Kita sa mukha niya ang sakit, pero pinili ng lumayo at magkunwaring may inaayos na kahoy. Nakita iyon ni Aling Benita at agad siyang sumingit. "Aba, huwag kang mataray. Concern lang naman ng tao." Ngumit hindi na nagsalita si Salve. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sa tuwing binabalaan siya ni Teban, lalo lamang tumitindi ang pagnanais niyang patunayan na mali silang lahat. Maya-maya lang ay dumating si Goryo sa tapat ng tindahan sakay ng puting pickup. "Miss Salve," tawag habang ibinababa ang bintana. "Pinapasundo ka po ni Sir Leandro. Gusto ka raw niyang makausap ng maayos. Tungkol daw sa maitutulong niya sa pamilya ninyo." Napatingin sa kanya ang mga tao sa paligid. Maging si Aling Benita ay bahagyang napanganga. Si Teban namay tumigas ang panga. "Hindi ako sasama," mabilis na sabi ni Salve bagamat kumakabog ang dibdib niya. "Hindi naman pupilitan," sagot ni Goryo. "Pero sabi ni Sir, baka may paraan para magamot ang tatay mo at meron ding pwedeng pagkakitaan ng pamilya ninyo kung gugustuhin mo." Yun ang mga salitang tumama ng diretso sa kanyang kahinaan. Magamot ang tatay mo. Pwede kang kimita. Yun ang mga katagang matagal na niyang gustong marinig mula sa mundo. Hindi sermon, hindi awa, hindi payo ng pagtiis, kundi alok ng pagbabago. Bago pa siya makasagot, biglang lumapit si Teban. "Kung usapang tulong, dito na lang sabihin, bakit kailangan pang isakay?" Tinaasan siya ng kilay ni Goryo. "At ikaw naman, sino ka?" "Taong may pakialam," matigas na sagot ni Teban. Napatingin si Salve sa dalawa. Pakiramdam niya ay pinipigil siyang huminga ng buong baryo. Ngunit hindi niya gustong magmukhang mahina, hindi niya gustong magmukhang takot. "Kaya ko ang sarili ko, sasama ako, usap lang naman." "Salve," mahina ngulit mabigat na tawag ni Teban. "Hindi ka basta sasama sa hindi mo kilala." Lumingon siya at malamig siyang ngumiti. "Mas kilala ko pa nga siguro sila kaysa sa mga taong ilang taon na akong nakikitang nahihirapan pero wala namang kayang baguhin."
Parang sampal ang mga salitang iyon. Si Teban ay hindi na nakapagsalita. Si Aling Binita na may napailing na lamang. Sumakay si Salve sa pickup at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang lumalayo siya hindi lang sa baryo, kundi sa dating siya. Dinala siya ni Goryo sa isang malaking bahay pahingahan sa gilid ng burol. May malawak na veranda at tanawang berdeng kapatagan ng San Gerardo. Hindi man iyon singlaki ng mga mansyon sa teleserye, napakalayo na nito sa kubong kinalakhan niya. Makinis ang sahig, mabango ang hangin sa loob, maging ang mga kurtina ay mukhang mas mahal pa kaysa lahat ng gamit nila sa bahay. Pagpasok niya sa sala, naroon si Leandro na nakaupo sa isang malaking silyon, may hawak na tasa ng kape. Sa gilid naman ay si Myrna, abala sa mga papeles. "Nandito na po si Miss Salve, sir," sabi ni Goryo. Gumiti si Leandro. "Mabuti, salamat Goryo." Bahagyang yumuko si Salve, hindi sigurado kung paano kikilos. "Magandang hapon po." "Mas magandang hapon nga ngayon," sagot ni Leandro na tila sanay ng magpaamo ng tao sa boses pa lamang. "Maupo ka, Salve." Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng sofa, takot na baka marumihan niya ito. "Relax," sabi ni Leandro. "Hindi kita ipinatawag para ilagay sa alanganin. Gusto lang kitang makilala." Tahimik si Salve. Tinapuno siya ng tingin ni Myrna, sa kamuling nagbaba ng mata sa hawak na folder. Halata sa kilos nito na hindi siya natutuwa sa presensya ng dalaga. "Napansin kita kahapon, hindi ka tulad ng ibang taga-baryo na agad nagpapabida o nakikipag-unahan sa atensyon. May dignidad ka, bihira yan." Hindi alam ni Salve kung ano ang isasagot, kaya ang naisagot niya lang ay, "Sanay lang po siguro ako na walang pumapansin." Natawa ng mahina si Leandro. "Mas lalo tuloy kitang gustong tulungan." Sa salitang iyon ay bahagyang tumaas ang tingin ni Salve. "Tulong?" tanong niya. "Oo, narinig kong may sakit na ama mo at ang ina mo na ay hirap na rin kumilos. Hindi biro ang ganyang kalagayan." Bahagyang sumandal si Leandro. "May kakilala akong doktor sa bayan. Maaari kitang bigyan ng pera para ma-check up sila. Maaari rin kitang alukin ng trabaho." "Trabaho?" Napalunok si Salve. "May pinapatayong maliit na office ang kumpanya ko sa kalapit bayan. Baka pwede kang maging assistant sa records o kaya'y caretaker dito sa rest house kung gugustuhin mo. Mas magaan kaysa magbuhat ka ng panggatong araw-araw." Halos hindi makapaniwala si Salve sa naririnig. Ngunit si Myrna ay hindi nakatiis. "Sir, hindi pa ba masyadong aga para sa ganyang alok? Wala pa tayong kumpletong background." Tumanggo si Leandro nung bahagya, ngunit hindi inalis ang tingin kay Salve. "Myrna, hindi lahat ng desisyon kailangan dumaan sa papel. Minsan, sapat na ang pakiramdam." Ramdam ni Salve ang init ng tingin ni Myrna. Para bang sinasabing alam nitong hindi lamang trabaho ang dahilan ni Leandro. At hindi naman mangmang si Salve. Kahit paano ay dama rin niyang may kakaibang layo ng lalaki. Pero sa puntong iyon, mas malakas ang pangangailangan niya kaysa sa kutob. Bigla niyang tinanong, "Ano po ang kapalit?" Nang narinig yun, bahagyan mumiti si Leandro, tila natuwa sa pagiging diretso niya. "Wala pa sa ngayon," sabi nito. "Patunayan mo lang na mapagkakatiwalaan ka. Hindi ko gusto ang mga taong ingrata." Ang salitang iyon nang tumusok sa isip ni Salve. Ingrata. Sa bahay nila, araw-araw siyang nagbibigay. Araw-araw siyang nagsasakripisyo. Araw-araw siyang nauubos. Pero ni minsan ay hindi siya tinawag na mahalaga. At ngayon, may isang taong may kaya na nagsasabing maaari siyang pagkatiwalaan, maaari siyang iahon sa mas malaking mundo. "Iisipin ko po." Mahina ang sagot niya. "Hindi mo kailangan sumagot agad," sabi ni Leandro. "Pero sana'y matuto kang tumingin sa buhay ng mas malaki sa baryong ito." Pagbalik niya sa kubo kinagabihan, nadatnan niyang inuubo ng malala si Delphine at nag-aapoy ng lagnat. Si Isabela namay halos hindi makalakad sa pagod at pag-aalala. "Anak, saan ka nang galing?" tanong ng ina. "Tinanong ko lang po sa bayan kung saan pwedeng makabili ng gamot." Palusot ni Salve. Ngunit hindi pa siya natatapos magsinungaling ay narinig na ang yabag sa labas. Pagbukas ng pinto, si Goryo iyon dala ang isang supot ng mamahaling gamot
at ilang pirasong prutas. "Padala po ni Sir Leandro," sabi nito, "para raw po sa tatay ninyo." Natigilan sina Delphine at Sabela. "Bakit?" tanong ni Delphine. Paos ngunit matalim ang boses. "Dahil mabait po si Sir," sagot ni Gorio. Ngunit halatang minadali na nito ang pag-alis. Nang maisara ang pinto, nanatiling nakatitig ang dalawang matanda sa supot. "Hindi ako komportable rito," sabi ni Sabela. "Salve, sabihin mo sa totoo, ano bang gusto ng taong iyan?" Hindi agad nakasagot si Salve. Sa halip ay marahan niyang inilapag ang gamot sa mesa. "Gusto niya lang po tayong tulungan. Walang mayaman na basta tumutulong sa mahirap na walang dahilan," malamig na sabi ni Delphine. "At kung meron," biglang taas ng boses ni Salve, "kung meron ngang pagkakataon na may gustong tumulong, bakit kailangan niyong itulak palayo na tahimik ang kubo?" "Anak," bulong ni Sabela. "Pagod na po ako," tuloy ni Salve, nanginginig ang boses. Pagod na akong marinig na magtiis tayo, maghintay tayo, magdasal tayo." "Paano kung itong tulong na to ang sagot sa dasal natin? Paano kung ito na ang pagkakataon ko?" Hindi na nakasagot ang mga magulang niya. Sa unang pagkakataon, malinaw na nilang nakita. Hindi na lang pagod si Salve. May ibang bagay nang tumutubo sa kanya. Isang pananabik na mas mabilis kaysa pag-iingat. Isang gutom na hindi na kayang punan ng simpleng pagmamahal at payapang konsensya. Sa gabing iyon, muling hindi nakatulog si Salve. Ngunit ngayon, hindi na siya nakatingin sa dilim ng may alinlangan. Nakatingin siya roon na may pagnanais. Dahil sa isip niya, unti-unti nang nabubuo ang isang mapanganib na tanong. Kung ang kahirapan ay matagal na siyang pinapahirapan, bakit hindi niya subukang kumapit sa unang kamay na nag-aalok sa kanya ng pag-ahon, kahit pa hindi niya lubos alam kung saan siya dadalhin nito? Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, isang mainit na pagbati muna sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at may mainit na kape, pagkain o kahit sandaling pahinga habang pinakikinggan o binabasa ninyo ang kwentong ito. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras na sa lugar ninyo ngayon. Nakakatuwang isipin na sa bawat sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na bumabiyahe sa iisang kwento. Isang kwentong hindi lang tungkol sa kahirapan, kundi tungkol sa mga desisyong dahan-dahang sumisira sa pagkatao ng isang tao. Kaya halina at ipagpatuloy natin ang unti-unting pagbabago sa buhay ni Salve. Pagkatapos ng gabing iyon, tila may nababago na sa loob ng kubo ni Salve. Hindi man ito lantad, ramdam na ramdam ito sa paraan ng katahimikan nilang mag-anak. Dati-rate, kahit salat sila sa pagkain, may mga simpleng usapan pa sa umaga tungkol sa lagay ng panahon, sa mga halamang maaari pang itanim sa likod, o sa balitang narinig ni Kaiking sa bayan. Ngunit mula nang magsimula ang paglapit ni Leandro sa kanila, ang bawat salita sa loob ng bahay ay parabang humahakbang sa bubog. Mas madalas ng tahimik si Salve. Kapag kinakausap siya ng kanyang ina, maikli na lang ang sagot niya. Kapag may sinasabi ang kanyang ama, hindi na siya gaanong tumitingin. At kapag sumasapit ang hapon at may naririnig siyang makina ng sasakyan mula sa may kalsada, hindi niya maiiwasang mapatingin sa labas na parabang may inaabangan. Napansin iyon ni Sabela. "Anak," sabi nito isang umaga, habang hinihiwa ang luya para sa pinaglalaga ni Delphine, "huwag mong hahayaang may pumasok sa puso mo na hindi mo kayang palabasin pagdating ng araw." Abala si Salve sa pagtitiplok ng mga nilabang damit, pero ramdam ng matanda na narinig iyon. "Bakit po ba lagi na lang kayong ganyan? Parang lahat ng ginagawa ko may nakikitang mali." Hindi agad sumagot si Sabela. Dahan-dahan niya munang inilapag ang kutsilyo. "Hindi kita kinukontrahan dahil gusto kong hadlangan ka. Nanay ka ako. Nararamdaman ko kapag may parating na unos. Ang problema po sa inyo, takot kayo sa bawat pagbabago." Pigil na sagot ni Salve. "Kaya hindi tayo umaalis sa hirap." Napabuntong hininga ang matanda. Sa sulok ng banig, umubo si Delphine at pilit bumangon para makisali sa usapan. "Salve," sabi niya, paos ngunit mabigat ang boses. "Ang hirap, anak. Hindi lang pera ang lunas. Minsan, mas malaki pa ang nawawala kapag maling tao ang nilapitan mo." Bahagyang napairap si Salve. Ayaw na ayaw niyang marinig ang ganoong mga salita. Pakiramdam niya, habang tumatagal, lalo lamang siyang sinasakal ng kubong iyon.
ng mga payo, pangamba at paulit-ulit na pagtanggap sa abang buhay. Hindi niya napansin, ngulit unti-unti na siyang nagiging dayuhan sa sarili niyang tahanan. Lumipas ang 2 araw. Sa ikatlong hapon, bumalik si Goryo. Hindi na siya dumaan sa tindahan ni Aling Benita. Direkta na siyang huminto sa tapat ng kubo. Lumabas si Salve at agad niyang nakita ang maliit na kahon sa kamay ng driver. "Padala na naman po ni Sir Leandro," sabi ni Goryo. "Mga bitamina para sa nanay mo. May kasama ring konting pera. Sabi niya, pang-check up raw." Nanlaki ang mata ni Salve ng lihim. Bakit po siya ganyang kabait? Bahagyang ngumiti si Goryo pero umiwas ng tingin. "Kapag gusto ka ni Sir tulungan, tutulungan ka talaga." Bago pa man niya itanong ang ibig nitong sabihin, lumabas na si Delpin sa pintuan, nakasandal sa balikat ni Isabela. "Hindi namin tatanggapin yan," agad nitong sabi. Nagulat si Goryo. "Tatay, tulong lang naman po ito." "Tawagin mo akong Mang Delpin, hindi tatay," matigas na tugon ng matanda. "At sabihin mo sa amo mo, wala kaming utang na loob na gustong simulang bayaran." Naramdaman ni Salve ang mabilis na pag-init ng kanyang ulo. "Tay, gamot ng alang, tatanggihan niyo pa?" "Mas gugustuhin kong mamatay na walang utang kaysa mabuhay sa tulong na may lason." "Lason?" Hindi makapaniwalang ulit ni Salve. "Lahat na lang sa inyo may masamang ibig sabihin." "Dahil may edad na kami, marami na kaming nakitang klase ng tao," sagot ni Isabela, nanginginig ang tinig. "At yang klaseng tulong na palihim at paulit-ulit, hindi yan para sa atin. Para yan sa gusto niyang makuha." Tumigas ang mukha ni Salve. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang pagod ang namumuo sa kanya, kundi sama ng loob. "Minsan, naiisip ko kung gusto niyo ba talaga akong umangat sa buhay." Natahimik ang mag-asawa. Maging si Goryo ay hindi makagalaw. "Anak," bulong ni Isabela, tila nasaktan sa narinig. "Hindi ko po sinasabing masama kayo, pero buong buhay ko na kayong inaalagaan. Bata pa lang ako na ang umiigib, naghahakot, nagbubuhat, naglalako. Ngayon na may taong gustong tumulong, kayo pa ang unang humihila sa akin pababa." Hindi agad nakasalita si Delpin. Tila mas masakit pa sa ubo niya ang mga salitang binitiwan ng anak. Sa huli, si Isabela na lamang ang nagsabi, "Kung sa tingin mo pabigat kami, sabihin mo ng diretso." Biglang tumulo ang luha sa mata ng matanda, ngunit hindi ito humagulhol. Tahimik lang, mabigat, nakakabingi. Napatigil si Salve. Alam niyang hindi niya iyon eksaktong ibig sabihin, pero dahil nasabi na niya ang halos ganoon din ng diwa, hindi na niya mababalik. Agad siyang tumalikod. "Ako na ang bahala sa gamot," sabi niya kay Goryo. "Iiwan mo na lang." Hindi na tumutol ang driver. Iniabot niya ang kahon, sumulyap sa loob ng kubo at saka tahimik na umalis. Kinagabihan, dumating si Teban. May dala itong ilang kahoy at pako para kumpunihin sana ang tumutulo bahagi ng bubong bago pa dumating ang tag-ulan. Muhit pagdating niya sa bakuran, agad niyang napansin ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. "Magandang gabi po." Walang sumagot agad. Si Isabela ay nakaupo lamang sa may bintana. Si Delpin naman ay nakahiga na, nakapikit pero gising. Si Salve ay nasa likod bahay, parang ayaw makihalubilo sa kahit sino. Lumapit si Teban kay Isabela. "May nangyari po ba?" Napatingin siya kanito at bahagyang ngumiti, ngunit kitang-kita ang pamumugtod ng mata nito. "Wala, iho. May mga bagay lang na unti-unting lumalayo." Hindi na nagtanong si Teban. Sa halip, lumundo siya sa likod bahay kung saan niyang nadatnan si Salve na nakaupo sa isang tuod, walang imik. "Pwede ba tayong mag-usap?" Mahinahon niyang tanong. "Kung para lang sabihan mo na naman ako mag-iingat, wag na," sagot ni Salve nang hindi tumitingin. Hindi umalis si Teban. Naupo siya sa malapit pero may pagitan.
Hindi ako pumunta rito para sermonan ka, sabi niya. Pumunta ako kasi nakikita kong hindi ka na mapakali. Sino bang magiging mapakali sa ganitong buhay? Balik ni Salve. Araw-araw pare-pareho, gigising na walang kasiguruhan kung may kakainin, magkakasakit na walang pambili ng gamot, tatanda na walang naipundar. Nakakasawa rin, Tiban. Alam ko, sagot nito. Hindi ako bulag. Hindi mo alam, mas matalim na sabi ni Salve, saka ngayon lang tumingin sa kanya. Ikaw kahit mahirap ka rin, lalaki ka. Kaya mong umalis, magtrabaho kung saan-saan, bumalik kailan mo gusto. Ako? Dito ako nakakadena. Nasaktan si Tiban, pero hindi siya sumagot agad. Matagal muna siyang tumingin sa mga kamay niyang magaspang sa katatrabaho. Kung iyan ang tingin mo sa buhay mo, mas lalo kang magiging marupok sa sino mang magpakita sa iyo ng ginhawa, saad niya sa wakas. Napatawa si Salve ng walang saya. At least siya may naipapakitang ginhawa. Ikaw, hanggang paalala ka lang. Tumayo si Tiban. Saglit siyang natigilan, tila pinipigilan ng sariling magsalita ng masakit. Ngumit sa huli, ang sinabi lang niya ay, kung darating ang araw na mapahama ka sa pinipili mo ngayon, sana maalala mong may mga taong nagmalasakit sa iyo bago ka tuluyang matangay. Pagkaalis niya, nakadama si Salve ng kakaibang bigat. Sandali niyang naisip kung masyado ba siyang naging malupit, pero agad din iyong natabunan ng mas malakas na pakiramdam. Ang pagkainis sa lahat ng gustong humarang sa bagong pintong nagbubukas para sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw. Mas naging madalas ang pagpapadala ni Leandro ng kung ano-ano. Pagkain, gamot, minsan ay bagong tsinelas para kay Isabela, minsan ay malambot na kumot para kay Delphine. Ngulit kasabay ng mga padalang ito ay ang unti-unting pag-igting ng tensyon sa loob ng bahay. Hindi na alam ni na Delphine at Isabela kung paano kausapin ang anak nilang tila unti-unti nang lumalayo. Si Salve naman ay nagsimulang magtago ng ilang bagay. Pera sa ilalim ng banig, mga papel na may numero ng telepono ni Gorio, at isang maliit na salaming ibinigay ni Myrna nang minsang magkasalubong sila sa rest house. Oo, muling nagpunta si Salve ron. Sa una, dahilan niya ay pagkuha lang ng gamot na diretsahang ibinigay ni Leandro. Ngulit nang umupo si Salve sa veranda ng rest house at ipatikim sa kanya ni Leandro ang mainit na tsokolating hindi pa niya kailanman natikman sa buhay niya. May kung anong unti-unting lumambot sa loob niya. Hindi bagay sa iyo ang buhay na lagi kang may pasan, sabi ni Leandro habang pinagmamasdan siya. May hitsura ka, may tindig ka. Kapag inayusan ka ng konti, kaya mong makipagsabayan sa mga babae sa syudad. Hindi alam ni Salve kung mahihiya siya o matutuwa. Pero matagal nang walang nagsasabi sa kanya ng ganoong klaseng papuri. Sa baryo, ang pagkakilala sa kanya ay masipag, matiisin, mapag-alaga. Walang nagsasabing maganda siya. Walang nagsasabing may maaari pa siyang marating. Hindi po ako sanay sa ganyan, mahinang sagot niya. Masasanay ka rin. Ang tao natututo sa mundong binubuksan sa kanya. Sa gilid ay tahimik lamang si Myrna. Ngulit halatang hindi siya komportable. Nang nagawi si Salve sa kusina para uminom ng tubig, sinundan nito si Myrna. Ano po yun? Tanong ni Salve. Tinignan siya ni Myrna ng diretsyo. Gusto kitang babalwanan. Bahagyang kumunot ang noo ni Salve. Bakit? Akala ko ba'y ayaw mo sa akin? Hindi ito tungkol sa gusto o ayaw. Malamig na sagot ni Myrna. Kilala ko si Sir Leandro ng matagal na. Kapag may bagay siyang gusto, ginagawa niya ang lahat para masakanya iyon. Ang tanong, handa ka bang maging isa sa mga bagay na iyon? Biglang natigilan si Salve. Depensa ko rilang trabaho ang sinabi niya. Umikot ang mga mata ni Myrna sa kabahagyang ngumiti ng ngumiting walang init. Maniwala ka kung gusto mo. Pag-uwi ni Salve ng araw na iyon, dala niya hindi lamang ang ilang grocery at gamot, kundi isang pagkalito na pilit niyang ibinabaon. Sa isang banda, alam niyang may posibilidad na tama ang kutob ng lahat, nina Delphine, Isabela, Tiban, maging ni Myrna. Ngunit sa kabilang banda, ang bawat padala, bawat papuri, bawat alok na trabaho ay parang dahan-dahang humihila sa kanya palayo sa buhay na kinamumuhian niya.
At dahil mas matagal ng gutom ang isang tao sa pag-aahon kaysa sa pag-iingat, mas pinili niyang pakinggan ang pangako kaysa ang babala. Sa gabing iyon, habang tulog na ang kanyang mga magulang, marahang inilabas ni Salve mula sa ilalim ng banig ang maliit na rolyo ng perang ibinigay ni Leandro. Pinagmasdan niya iyon sa liwanag ng gasera. Hindi iyon malaking halaga para sa mayaman, pero para sa kanya, isa na iyong paalala na may kapangyarihan ang salapi na baguhin ang tingin ng tao sa kanyang kinabukasan. Napapikit siya, at sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, hindi niya naisip ang obligasyon. Ang naisip niya ay ang sarili. At doon nagsimulang sumibol ang unang tunay na pagsisinungaling sa puso ni Salve, na baka kaya niyang tanggapin ang mga biyayang iyon nang hindi siya kailanman hihingan ng kapalit. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, muli ko kayong binabati saan man kayo naroroon. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at mas lalo kayong nahuhulog sa lalim ng kwentong ito. I-comment ninyo kung taga saan ayo at anong oras nasa lugar ninyo habang sinusubaybayan ninyo ang bawat pangyayari. Iba talaga ang bigat ng isang istorya kapag alam mong may mga kasabay kang nakikiramdam sa bawat sakit, bawat tukso, at bawat maling desisyong unti-unting bumabago sa buhay ng mga tauhan. Kaya heto, ituloy natin ng pagbagsak at paglayo ng loob ni Salve sa mga taong minsang naging buong mundo niya. Hindi na nawala sa isip ni Salve ang perang hawak niya sa ilalim ng mahinang liwanag ng gasera noong nakaraang gabi. Matagal niya iyong pinagmasdan bago niya muling ibinalik sa ilalim ng banig, ngunit kahit na itago na niya ang salapi, hindi na niya maitago sa sarili ang katotohanang unti-unti na siyang nasasanay sa ideya ng pagtanggap. Dati, ang bawat piraso ng pagkaing ibinibigay sa kanila ng apitbahay ay may kaakibat na hiya. Ngayon, ang perang galing sa isang mayamang lalaki ay nagsisimula ng magmukhang pagkakataon. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati siyang nagising. Tahimik pa ang buong paligid, taning ang mahina at paputol-putol na paghinga ni Delphine at ang pagaspas ng tuyong dahon sa labas ang maririnig. Bumangon siya, nagsaing at nag-init ng sabaw na tinimplahan ng luya para sa ama. Habang pinipiga niya ang katas ng dahon para sa gamot ni Isabela, napansin niyang nakamasid sa kanya ang ina. "Hindi ka nakatulog ng maayos?" Sabita ko ni Salve. "Okay lang po ako," mabilis na sagot. Hindi iyon ang mukha ng taong okay. Hindi sumagot si Salve. Patuloy lang siya sa paghahalo ng gamot. Sa totoo lang, ayaw na niyang humaba ang bawat usapan nila sa bahay. Pakiramdam niya sa bawat salitang binitiwan ng mga magulang niya, lalo siyang tanutulak sa kabila. At sa bawat pagdating ng babala, lalo niyang gustong kumapit sa pangakong iniaalok ni Leandro. Nang maihain niya ang sabaw kay Delphine, napansin niyang naninginig ang kamay ng matanda sa pag-abot ng mangkok. "Anak, kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo, huwag mong itago sa amin." Tumigas ang mukha ni Salve. "Ano pa bang sasabihin ko? Kapag nagsabi ako, kukontrahin niyo lang naman." "Hindi kita kukontrahin kung ang nakikita ko ay mabuti para sa'yo," sagot ni Delphine. "Pero wala namang mabuti sa paningin niyo. Parang mas gusto niyong manatili tayong ganito kaysa subukan ng anumang pwedeng mag-angat sa atin." Napailing si Isabela sa tabi. "Anak, hindi pag-angat ang kinakatakutan namin. Ang kinakatakutan namin ay ang presyo." Natahimik si Salve. Ngunit hindi dahil tumama sa kanya ang sinabi ng ina, kundi dahil sa kaibuturan niya, alam niyang may punto ito. Ngunit mas lumakas pa rin ang boses ng gutom sa pag-asenso kaysa sa boses ng konsensya. Pagkatapos niyang mag-almusal ng bahagya, nagtungo siya sa may poso para umigib. Doon niya nadatnan si Kaiking na nag-aayos ng lambat. "O iha," Bati ng matanda. "Mukhang mas lalong lumalim ang iniisip mo." "Wala naman po." Ang mga taong nagsasabing wala habang malayo ang tingin, sila yung may pinakamabigat na iniinda. Pilit na nungumiti si Salve. "Baka pagod lang po talaga." Inayos ni Kaiking ang lambat bago nagsalita. "Mag-ingat ka sa mga tulong na hindi mo kayang tumbasan. Kasi kapag hindi mo kayang tumbasan sa pera, kadalasan sa dangal sinisingil." Parang may humampas na malamig na hangin sa batok ni Salve.
Lahat na lang yata sa baryo ay pare-pareho ng babala. Ngunit imbes na matakot siya, unti-unti na siyang naiinis. Pakiramdam niya'y lahat sila ay kampi sa kahirapan at laban sa pagbabago. Pagsapit ng hapon, dumating si Goryo muli. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya basta nag-abot ng supot. May dala siyang mensahe. "Miss Salve," sabi nito habang nakatayo sa may bakuran. "Gusto raw po kayong makita ni Sir Leandro mamayang 3:00 sa rest house. Mahalagang usapan daw po tungkol sa trabaho." "Trabaho?" ulit ni Salve. "Opo," sabi niya, final na raw po ang iaalok niya. Mula sa loob ng kubo, narinig iyon ni Isabela. Lumabas siya kaagad kahit hirap ang tuhod. "Anong trabaho?" tanong niya. "Sa office raw po o dito sa rest house?" sagot ni Goryo ng may pag-iingat. "Magaan lang daw po." Mabilis na sumingit si Delpin kahit hindi pa tuluyang nakakalabas. "Sabihin mo sa amo mo, kung may sasabihin siya dito na lang. Hindi kailangang isama ang anak namin sa kung saan-saan." Naramdaman ni Salve ang pag-init muli ng kanyang ulo. "Tay, usapan lang nga po tungkol sa trabaho." "Trabaho para saan?" matigas na tanong ni Delpin. "At bakit ikaw?" "Dahil marunong akong magtrabaho, hindi tulad ng iba riyan na nakahiga na lang at puro duda." Pagkasabi niya noon, parang tumigil ang buong paligid. Namilog ang mga mata ni Isabela. Si Goryo ay yumuko na lamang, halatang alangan. At si Delpin, sa unang pagkakataon, ay tila hindi agad nakahinga ng maayos, hindi dahil sa ubo, kundi dahil sa sakit ng salitang pinakawalan ng sariling anak. Agad napakagatlabi si Salve. Alam niyang sumobra siya. Mulit dahil naroon na ang kahihiyan at galit, hindi na siya umatras. "Pupunta po ako," malamig niyang sabi, "at ako na ang bahala sa sarili ko." Tumalikod siya at pumasok sa loob para magpalit ng damit. Nanginginig ang kamay niya habang hinihila ang pinakamaayos niyang saya, yung minsang ibinigay ni Aling Benita tuwing may pista. Habang sinusuklay niya ang buhok, nakita niya sa luman basag na salamin ang sarili niyang mukha. Mukhang siya pa rin, pero may ibang tumitibok sa ilalim niyon. Isang uri ng pananabik na kasabay ng takot. Isang uri ng pagkahumaling sa ideyang pwede niyang iiwan sa likod ang nakakasanayan niyang buhay. Paglabas niya, hindi na nagsalita si Delpin, ngunit si Isabela ay humawak sa kanyang braso. "Salve," mahina nitong sabi, "kung pupunta ka man, huwag mong kalimutan kung sino ka." Mabigat ang mata ng dalaga. "Baka nga po, gusto ko nang maging iba." Binitiwan ni Isabela ang kanyang braso. Hindi na ito nagsalita. At ang katahimikang iniwan ng inang iyon ang mas tumimo sa kalve kaysa anumang sermon. Pagdating sa rest house, iba na ang pagtingin ni Salve sa paligid. Dati parang napakalayo ng lugar na iyon sa mundong ginagalawan niya. Ngayon, para itong pintong bahagya ng nakabukas para sa kanya. Sinalubong siya ni Myrna sa may veranda, nakatikom ang labi. "Nasa loob si Sir. At sana malinaw sa iyo na hindi lahat ng alok ay biyaya." Napatingin si Salve. "Kung babalawan mo lang ako ulit, wag na." Bahagyang ngumiti si Myrna, pero malamig pa rin ang mga mata nito. "Hindi kita binabalawan para iligtas ka. Binabalawan kita dahil ayaw kong may isa na namang istorbo sa buhay ni Sir." Hindi na sumagot si Salve. Dumiretso siya sa sala kung saan naghihintay si Leandro. Nakasuot ito ng polo, relax na parang wala itong ibang iniintindi sa mundo. "Salve," nangangiting bati nito. "Salamat at pumunta ka. May trabaho raw po kayong iaalok," diretsyong sabi niya. "Meron," sagot ni Leandro. "At hindi ko na palalabasin pa sa kung ano-anong paligoy-ligoy. Gusto kitang gawing assistant caretaker dito sa rest house sa ngayon. Ikaw ang mag-aayos ng ilang records, tatanggap ng mga bisita kapag may darating at magbabantay sa ilang gamit dito. May sweldo iyon buwan-buwan, may allowance pa. At kung maging maayos ang trabaho mo, pwede kitang ilipat sa mas mataas na posisyon sa opisina sa bayan." Halos hindi makahinga si Salve. "Magkano po?"
Binanggit ni Leandro ang halagang halos katumbas na ng ilang buwang kinikita niya sa pagbebenta ng gulay, halamang gamot at kung ano-anong racket sa baryo. Pero napalunok siya. Paano po ang mga magulang ko? Doon bahagyang nagbago ang tingin ni Leandro. Hindi naman tumigas pero parang sinusukat siya. Iyan ang tanong na kailangan mong sagutin para sa sarili mo. Hanggang kailan mo sila bubuhatin? Nanlamig ang batok ni Salve. Anak po nila ako. At tao ka rin. Agad nitong sagot. May buhay kang dapat buuin. Hindi pwedeng habang buhay kang nakatali sa responsibilidad na wala namang katapusan. Tahimik si Salve. Tumayo si Leandro at naglakad palapit sa bintana. Salve, marami na akong nakilalang tao. Madaling makita kung sino ang panghabang buhay ng susuko sa kahirapan at kung sino ang may kakayahang umalis doon. Ikaw, hindi ka pang baryo lang. Parang apoy na may halong pulot ang mga salita nito. Masarap pakinggan, nakakalasing, at sa gitna ng lahat ng pagod at sama ng loob na pasan ni Salve sa mahabang panahon, para iyong unang pagkakataong may tumitingin sa kanya, hindi bilang tagapag-aalaga ng may sakit, hindi bilang kaawa-awang probinsyana, kundi bilang babaeng may pwedeng marating. Hindi po ba wala kayong hihingin na iba? Mahina niyang tanong, kahit alam niyang delikado ang sagot. Ngumiti si Leandro. Sa ngayon, gusto ko lang na maging tapat ka sa akin at huwag mong sayangin ang tiwalang ibibigay ko. Sa sulok ng isip ni Salve, may bahagi pa ring gustong umatras, ngulit mas malakas ang pangarap na ilang gabi na niyang hinahaplos sa isip, ang ideya ng sariling pera, sariling damit, marahil isang araw ay sariling silid, sariling buhay. Tinatanggap ko po, sabi niya. Dahan-dahang tumando si Leandro, tila alam nang darating siya sa puntong iyon. Mabuti, simula bukas, pwede ka nang magsimula, pero mas magandang dito ka muna pansamantalang maglagi sa ilang araw para matutunan mo ang gawain. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Dito po, tanong ni Salve. Hindi naman araw-araw, pwede kang umuwi kung gusto mo, pero mahihirapan kang mag-adjust kung laging pabalik-balik. Pag-isipan mo, saka ito dumukot ng sobre at iniabot sa kanya. Advance mo, pambili ng kailangan ninyo sa bahay. Nanginginig ang kamay na tumanggap si Salve ng sobre. Mas makapal ito kaysa perang una niyang itinago sa ilalim ng banig. Sa pag-uwi niya sa kubo, bitbit niya ang unang tunay na desisyon na naglalayo kanya sa sarili niyang pamilya. Madilim na nang narating niya ang bahay. Nasa labas si Teban, inaayos ng isang luma at lumuwag na bahagi ng bakod. Tila kusa itong pumunta kahit walang nag-utos. "Oh, nandyan ka pala," sabi nito. Ngulit nang makita ang mukha ni Salve at supot na dala niya, unti-unting nagbago ang anyo nito. "Anong sabi ng lalaki?" Hindi agad sumagot si Salve. Lumabas din sina Sabela at Delphine, kapwa naghihintay sa isasagot niya. Inilapag ni Salve ang supot sa mesa. "May trabaho na po ako." "Anong klaseng trabaho?" tanong agad ni Delphine. "Assistant caretaker sa rest house. May sweldo, may allowance. Pwede na tayong makabili ng gamot nang hindi umaasa sa utang." Sa halip na saya, pangamba ang agad na sumilay sa mukha ng dalawang matanda. "Doon ka magtatrabaho?" tanong ni Sabela. "Opo, kasama ang lalaking iyon. Siyang may-ari ng lugar, tay. Siyempre kasama siya roon." Lumapit si Teban. "Salve, huwag mo nang ituloy." Lumingon siya rito, matalimang tingin. "Wala kang karapatang pakialaman ng desisyon ko. May karapatan akong magsalita dahil nakikita kong hindi ka naligtas." "Ligtas?" Napatawa si Salve ng mapait. "Mas ligtas ako rito. Sa buhay na walang katapusan ng hirap, sa bahay na araw-araw akong pinapaalalang magtiis. Hindi na ako bata, Teban. Pagod na akong maging alipin ng sitwasyong hindi ko naman pinili." Natahimik si Teban. Maging sina Sabela at Delphine ay hindi agad nakapagsalita.
Ulit ni Salve, medyo tumataas ang boses. Lahat na lang po sa inyo duda, lahat na lang masama. Paano kung ito na nga ang simula ng pagbabago? Paano kung ito na ang paraan para hindi na tayo mamatay na mahirap? May mga pagbabagong hindi biyaya kundi pagsubok, sabi ni Delphine. Doon na napabuntong hininga ng malalim si Salve. Pagod na siya sa pakiramdam na sa bawat hakbang niya palayo sa kahirapan, may humihilang pabalik sa kanya. Ayaw niyo lang po akong umalis, sabi niya ng tuyo. Yun lang naman ang totoo. Tumayo si Isabela kahit masakit ang tuhod at lumapit sa anak. Oo, ayaw ka naming umalis dahil mahal ka namin, dahil natatakot kami, dahil kilala namin ang mundong hindi mo pa lubis nakikita. Pero kung iyan ang pipiliin mo, hindi ka namin matatali rito. Sandaling natahimik si Salve. Gusto sana niyang marinig ang mga salitang iyon bilang pahinturot, bilang kalayaan. Ngunit sa halip, parang may mabigat na batong lumubog sa sikmura niya. Dahil ang narinig niya sa tono ng ina ay hindi pagsang-ayon kundi pagsuko. Bago magtanhali, dumating si Goryo para sunduin siya. Sa bakuran, nadatnan niyang naroon si Tiban, may dalasan ng ilang pirasong kahoy at pako para sa bubong. Nang makita ang bayong ni Salve, agad itong napahinto. Totoo pala, sabi nito, halos pabulong. Hindi sumagot si Salve. Lumapit si Tiban, pilit pinipigilan ng emosyon sa mukha. Hindi mo na talaga pinag-isipan ng mabuti? Pinag-isipan ko ito, sagot ni Salve. Hindi Salve, tugon ng Dinata. Ang pinag-isipan mo ay kung paano makakaalis sa hirap, pero hindi mo pinag-isipan kung saan ka naman dadalhin ng taong tumutulong sa'yo. Napahirap si Salve. Pare-pareho na lang kayo. Dahil iisa lang ang nakikita namin, ikaw lang ang ayaw tumingin. Lumapit si Goryo at inangat ang bayong. Aris na po tayo, Miss Salve. Tumanggo siya. Bago siya sumakay, muling nagsalita si Tiban. Kapag may nangyaring hindi tama, huwag mong isipin na wala ka nang babalikan. Saglit siyang napatigil, ngunit hindi na siya lumingon ng buo. Hindi ko balak bumalik sa dating buhay. Pagkasakay niya sa sasakyan, nakita niyang nananatiling nakatayo sa bakuran sina Delphine, Isabela at Tiban. Ang unay hirap tumayo, ang ikalaway yakap ang sariling braso at ang ikatlo'y tahimik na nakatingin lamang. Parang unti-unting lumiliit ang kanilang anyo habang umaandar ang sasakyan paalis. At kahit pinipilit niyang magmukhang matatag, may bahagi sa kanyang gustong bumaba at yakapin ng ina. Pero nanaigang isa pang pakiramdam. Ang pananabik na sa wakas ay may nangyayaring bago sa buhay niya. Pagdating sa rest house, mas maayos at mas malamig ang pagtanggap sa kanya kaysa dati. May inihandang maliit na silid para raw pansamantala niyang matulugan sa likod ng kusina. May aparador pa iyon, maliit na salamin at kutsyon na mas maayos kaysa anumang nahigaan niya sa buong buhay niya. Kahit payak pa rin iyon kumpara sa kwarto ng mayayaman, para kay Salve ay tila malaking hakbang na ito. Dito ka muna, sabi ni Mirna habang ipinapakita ang silid. Huwag kang masyadong magpakakomportable. Trabaho ito, hindi bakasyon. Hindi ko naman po akalain na bakasyon, sagot ni Salve. Tinignan siya ni Mirna mula ulo hanggang paa. Mabuti kung ganon. Sa unang 2 araw, pinagawa sa kanya ang simpleng pag-aayos ng records, paglilinis ng ilang estante, paghahanda ng tsaa kapag may bisita at pag-aasikaso sa linen sa guest rooms. Magaan nga ito kumpara sa pagbubuhat ng tubig at panggatong. Sa bawat sandaling lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang pagkaiba ng buhay sa rest house at ng buhay sa kubo. Dito, may maayos na pagkain, may sabon na mabango, may oras siyang magsuklay ng hindi nagmamadali. Dito, walang umuungol sa sakit sa madaling araw, walang kailangang buhatin papunta sa poso, walang lumang bubong na inaalala sa tuwing mag-uulan. At iyon ang mismong nabing pinakamapanganib. Dahil habang nasasanay siya sa ginhawang iyon, lalo naman nagiging magaan para sa kanya ang paglayo sa dati niyang tahanan. Minsan sa hapag ng tilinan sa kusina, nadatnan siya ni Leandro habang kumakain ng mainit na supas. "Kumusta ka rito?" tanong ni Leandro. "Maayos naman po. Mas tahimik po." Ulit ni Leandro na tila may ibang ibig tukuyin. Ibig sabihin, mas nakakaisip ka rito para sa sarili mo. Hindi siya sumagot. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki na para bang alam na alam nito ang nangyayari sa loob ng isip niya. "Salve,"
Dagdag ni Leandro. Huwag mong hahayaang ang guilt ang humila sa iyo pabalik sa isang buhay na nilalamon ka lang. Hindi kasalanang piliin ang sarili. Tumimo iyon sa kanya. Ilang ulit niya iyong inulit-ulit sa isip sa mga sumunod na gabi. Hindi kasalanang piliin ang sarili. Ngunit may isang tao sa loob ng rest house na hindi kailanman naging mainit sa kanya. Si Myrna. Sa ikatlong gabi ng pananatili ni Salve roon, nadatnan siya ni Myrna sa maliit na office, hawak ang lumang cellphone na ginagamit niyang pambihirang pang-text sa ilang kakilala sa baryo. Tinatawagan mo sila? Diretsyong tanong nito. Napatingin si Salve. Si nanay at tay po, para sabihing maayos ako rito. Dahan-dahang inilapag ni Myrna ang dalang folder sa mesa. Makinig ka sa akin ng mabuti. Bahagyang kumunot ang noo ni Salve. Kung gusto mong tumagal dito, malamig na sabi ni Myrna, matutong kaunti lang ang dalhin mo mula sa dati mong buhay. Hindi gusto ni Sir ang mga problemang inuuwi sa trabaho. Kapag araw-araw kang umiiyak sa sulok para sa mga magulang mo o kung maya't maya'y nagpapaalam kang uuwi dahil may iniinda sila, hindi ka tatagal. Hindi ko naman po pwedeng basta kalimutan sila, sagot ni Salve. Walang nagsasabing kalimutan mo agad, tugon ni Myrna. Pero huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang dalawang taong humihila sa iyo pabalik sa putik. Kung gusto mong umangat, kailangan mong mamili kung ano ang isasama mo. Parang malamig na tubig ang ibinuhos ng mga salitang iyon sa batok ni Salve. Nainsulto siya, pero hindi siya agad nakasagot. Dahil sa totoo lang, may bahagi ng sinabi ni Myrna na siya ring lihim niyang iniisip. Hindi sila putik, mariin niyang sabi. Hindi ko sinabing sila, sagot ni Myrna, sabay lapit ng kaunti. Ang sinasabi ko, ang buhay na bumalot sa inyo. At kung hindi mo kayang putulin ang pagkakagapos mo riyan, huwag kang umasa na may mangyayaring bago sa buhay mo. Pagkaalis ni Myrna, matagal na nakaupo si Salve sa harap ng mesa. Sa unang pagkakataon, hindi niya lubusang itinuring na kakaaway ang babae. Malamig ito, mapanlait, at halatang hindi siya gusto. Ngunit ang mga sinabi nito ay may dalang matalim na katotohanan o isang klase ng katotohanang gusto na ring paniwalaan ni Salve. Sa mga sumunod na araw, nabawasan ang pag-uwi niya sa baryo. Noong una, araw-araw niyang balak bumisita. Naging kada ikalawang araw, hanggang sa naging isang beses na lang sa loob ng ilang araw. Kapag umuuwi siya, may dala siyang kaunting gamot, tinapay, at minsan ay pera na inilalapag niya lang sa mesa. Ngunit napansin niyang na halip na matuwa ang kanyang mga magulang, mas lalong bumibigat ang kanilang mukha. Para bang ang bawat perang dinadala niya ay hindi lamang tulong kundi paalala rin ng unti-unti niyang pagkakawalay sa kanila. Isang gabi, pag-uwi niya sa kubo, nadatnan siya ni Isabela na nakaupo sa labas habang hinihilot ni Teban ng namamagang paa nito. Si Delpin naman ay inuubo sa loob. Dumating ka rin, sabi ni Isabela, hindi na itago ang lungkot. Nagulat si Salve. Bakit si Teban ang nandito? Sumagot si Teban bago pa ang matanda. Kasi may lagnat ang katay mo at walang ibang nagbuhat ng tubig. Parang may kumurot sa dibdib ni Salve. Ngunit halip na magpasalamat, ang unang lumabas sa bibig niya ay depensa. May trabaho ako. Hindi ako pwedeng basta tumakbo agad sa tuwing may kailangan dito. Tumayo si Teban. Wala namang nagsasabing iwanan mo ang trabaho mo. Pero sana maalala mong hindi habang buhay may magbabantay sa kanila. Napahigpit ang hawak ni Salve sa dalang supot. Hindi kasalanan kung hindi nila kayang intindihin na para rin sa kanila ito. Tahimik lang si Isabela. Ang katahimikang iyon ang mas nakasugat kay Salve. Dahil hindi nagalit ang naroon, kundi isang unti-unting pagtanggap na ang anak nilang minsang handang magsakripisyo para sa kanila ay nagsisimula ng mamili ng ibang daan. Nang gabing iyon, pagkabalik niya sa rest house,
Matagal siyang gising. Nakahiga siya sa mas malambot na kutsyon pero hindi siya makatulog. Paulit-ulit natutunog sa isip niya ang sinabi ni Myrna, ang titig ni Isabela, ang pag-ubo ni Delpin at ang tahimik na presensya ni Teban sa kanilang bakuran. Pero sa dulo ng lahat ng iyon, iisa pa rin ang pinili niyang panghawakan, ang paniniwalang kailangan niyang tumigas kung gusto niyang umangat. At sa desisyon iyon, nagsimulang bumuo ang bagong Salve. Isang babaeng hindi na lang nahahati sa pagitan ng tungkulin at tukso, kundi unti-unti nang natututong maniwala na para makalayo siya sa hirap, kailangan na rin niyang lumayo sa mga taong pinakamalapit sa kanya.